ang Diyos-Diyosan ay hindi gumagalaw, ni hindi nakakapagsalita, ni hindi siya nakakagawa ng anumang bagay sa ating buhay. At ang siya ay nilikha lang ng taong katulad din natin. Na yun na ang talagang nagkuhan sa akin na bakit nga ba tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan na wala namang magagawa sa buhay natin. Na doon nag-unti-unti na ako na para bang unti-unti na ng Panginoon na binago ang buhay ko hanggang sa makilala ko siya at hanggang sa tanggapin ko na siya as my Lord and Savior. Amen. At sa buhay ko naman na bilang ako ay ito na bilang tayo ay nasa Panginoon na kung ano man yung trials na dumating sa ating buhay, ano man bagyo na dumating sa ating buhay, alam ko at alam natin na ang Panginoon ay nasa sa atin at hindi niya tayo iwan, hindi pababayaan. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay. Sino ang matapang ulit? Okay. Yes, Praise God. Pasimula po nung makilala ko ang Panginoon, yun po ay 1988. Nagsimula po yun na, bali po kasali ako doon sa mga ano sa amin, inasubli. Nasayo po yung nasayo po. Catholic din. Catholic po yun. Parang yung Catholic charismatic na sinasabi. Hindi talaga as in Catholic. Yung Parang panata din. Kursilyo. May kursilyo po sila. Ngayon po, marami po ngayon po napunta na sa amin yung kanilang born again. Para yung mga gustong talagang umano sa kanila. Hindi po ako maniwala pero nanganak po ako ng 1988 ng January. Bago po nung sabi ko ako hindi naniniwala sa mga gayang-gaya na basta na lang dadating sa ating na yun na gayang mga bagong pero ako talaga sa Katolik sabi ko hindi ako naniniwala sa mga gayang. Hindi ang mga mother ko po sa Katolik din. Pero nung pong sa pagkakataon yun, na ako pagkapanganak ilang buwan lang, lumabo po yung mata ko. Sadya po hindi ako makakita as in. Nakikilala ko lang kayo pa kayo magsasalita. Eh di ngayon po, ako'y luha ng luha ang mata ko, di talaga ako makakita. Kaya sabi ko, kung talagang ikaloob ng Panginoon at siya talaga ang maghihimala sa buhay ko, walang impossible na ako'y talagang umano sa Kanya. Ipanood talaga niya. Noong po, para po ako, nung sinabi ko po, parang may sumaklog po sa akin katauhan na parang inaano ako na pumunta doon sa born again. Ay di, sabi ko sa mga nanay ko, sabi ko na ito po, siguro po ito yung sadyang himala na sa akin, na siguro ako'y pagagalingin. Kaya huwag niyo akong pipigilan. Alam ko kayo Katolik kung pasimula pa, pero ako ay para akong, sa puso ko gusto ko talagang umano. Yun po, nakakilala talaga ako sa Panginoon at ilang buwan lang po ako nag-attend. Ay sadyang praise God at talagang nakakita po ako. At ano man po talagang hiling ko, dati po ako hindi rin naniniwala sa mga abroad na pagpato, sabi ko ako na may walang alam at ako'y nakatapos lang ng grade 6. Ay hindi ako makaka-abroad at ako walang alam. Pero talaga po pagtalapalatay na ng palataya at talagang nagtiwala sa Panginoon, malaking magagawa, nagbago sa ating buhay. At yun po, pinagkaloob talaga din ako'y makarating dito at hanggang ngayon, praise God. At bagamat maraming pagsubok sa buhay ko, ay hindi ako iniiwan ng Panginoon. Amen. Ako naman po, bata pa lang po kami, ay nakakilala na po kami sa Panginoon dahil sa lolo ko po, siya po yung nagdala sa amin buong pamilya. Tapos kung nag-aaral ako high school, nandun pa rin po, nagsisimba pa rin po ako. Tapos pag mga may humahayo po, sumasama po kami. Tapos pag nung 1993, nagkasawa ako, ayun, naputol na. Hindi. The fire goes out. Fire goes Ayaw out ng na. asawa ko na magsimba ako. Tapos hanggang sa minsan-minsan nakakadaya rin ako, nagsisimba ako. Dumating yung time 2001, wala na talaga, hindi na ako makasimba. Kahit yung nanay ko, na sinasabi niya lagi sa akin, Tagay, punta ka dito tayo magsisimba. Pero wala akong magawa. Tapos sabi ko, gusto ko talagang magsimba yun, tapos hindi pa rin. Eto, kinuha ko ng kapatid ng hipag ko na Ate LC dito, dinala ko niya dito sa Jordan. Ayun, pagdating ko dito, unang-una ko talagang hinanap simbahan. Dahil sabi ko, matagal na panahon hindi ako nagsimba ng Pilipinas. Ngayon, nandito ka sa Jordan, dito ako magsisimba. Tapos, nagbalik-bayan
ngayon ulit ako. Gustong gusto ko talagang sumimba. Ang mga anak ko nagsisimba. Nay, magbihis ka na, magsisimba tayo. Nagbihis na ako, pero hindi din ako makaalis. Hindi ako pasimbahin ng asawa ko. Hanggang sa nakadalawang buwan sa Pilipinas, hindi din nakasimba. Ngayon, sabi ko, kahit anong mangyari pag uwi ko ng March ng Pilipinas, paglalaban ko talaga na. Amen. Dami ko naranasang pagsubok. Pero salamat sa Diyos. Minsan nga, up and down ang sa buhay ko. Pero salamat sa Diyos, nandun pa rin. Praise the Lord. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Ikaw, sis. Siya ang pinaka-baby ata. Baby Christian natin yan. Pagka mali pa ako nung naging ako sa Panginoon, pero alam mo na, sa Methodist kami dati. Pero ako naman gusto kong pumunta sa iba-ibang simbahan kung paano. Tapos nagsusod ako ng Ben. Yung Mary? religious ako mula pa nung elementary ako. And then grade 5, muntik na akong, nagkasakit ako ng anemia. Tapos mga 8 days siguro ako sa hospital. Ano yun 5 and 6 yung junior seniors prom. Hindi ako naka-attend. Dahil nga nasa hospital ako ng 8 days. Pagka dating ng 9 days ko na, doon ako na, wala daw akong malag. Talagang nagitim na yung mga kamay ko. Nagtitim na ako yung parang wala na. Pero dextrose dito, dextrose dito. So, ewan ko saan, basta ang dami ko ng mga sugat-sugat, tusok-tusok sa katawan ko. Pero, thanks to God, na buhay naman ako. Pangalawang buhay ko na nga ito. Kaya, pero talagang religious ako. Kahit na anong simbahan, pumunta ako. Nung pumunta ka kami sa Israel, pumunta pa ako doon sa, siyempre, pumunta pa kami doon sa Palestine, doon sa may, Golden Church. Parang yung Dome of the Rock. Oo, yun na nga pinuntahan ko. Sabi ko, wala namang masama kung saan ako pupunta. Ayan mo ba? Nagsisearch kasi. Ngayon, baguhan lang naman ako dito. Amen. Nakita mo na rin. Kaya nga sabi ko, Natagpuan dito mo na na. lang ako. Amen. Praise the Lord. Natagpuan mo na. Kailan ba yun nung party natin sa Crown nung... Sa Crown Plaza, November. Yeah. In-invite ko po siya. I invited her. Kasi Ngiti ako ng ngiti sa kanya. Di sabi ko, pwede ba akong umupo dito sa upuan mo? naka-reserve yun para sa grupo namin. Sabi ko, sige na sister, umupo na kayo. Kasi magagalit yung mga kasama ko. Ako Sa lahat ng mga bagay, may... O, diba? Tapos usap-usap kami hanggang sa nagkwentuhan. Oh, diba? Praise the Lord. Yun, will ni Lord. Praise God. Pero si Auntie Maria, matagal ko lang kailala sila. 1996 pa. Kaya nga nung nakikita ko sa Facebook kasi mag-friends kami. Kahit nung nasa Canada ako, nag-chat kami. Ngayon, bumalik ako. Nagbakasyon lang naman ako. May will si Lord. Kita mo na. Pero matagal na sana ako, kaya lang naging busy ako. Sige na bali, lahat ay may November. Oh, may nauuna, nahuhuli. At may nahuhuli, nauuna. Maraming salamat naman at nakilala ko kayo. Glory to God. Pasalamat din kami at Your presence is Your presence is a blessing. Oh, di ba? Ang sarap ng palitaw. Sarap ng palitaw. At saka sa bagoong. Oh, Pero diba? yung kapatid ko na nasa Canada din, tsaka yung anak ko, matindin sila ng ganito. Wow, praise the Lord. Kaya ako yung din. Encourage. Okay, Sister Miriam, life testimony. Paano mo nakilala ang Panginoon? Dati kami yan sa choir. Your life before Christ kasi Hindi, ako naman, dati ako Upo ka tayo. hindi, nung bata pa ako. Bata pa tayo. Kasi may ano kami talaga, Bible study every Sunday. Kasi inakbukod yung bata, yung matanda, yung mga kabataan. Ako talaga sa Yemilif ako, Protestant yun. So nung sabi na, bitawan mo yung kaldero. Bitawan ko na. Pero talaga noon, dami kong alam na memory verse talaga. Marunong ako sa memory. Pero alam mo yan naman, kung minsan, siyempre, nag-asawa ako. Tapos,
Yung asawa ko naman Methodist siya. So, naanuhan ko rin sa kapilya. So, hanggang sa mga anak ko, kung sama-sama kami. Hanggang ngayon, yung bunso namin anak, pastor siya. So, napapasalamat talagang marami siyang naidala sa church. Yun nga, walang yung religion na makakaano sa ating buhay, sa ating pananampalataya. Nasa sa iyo yun kung ano. Pero since 94, okay, nandito na ako sa Jordan. Doon ako sa Catholic kasi yung kasama ko is ano siya, madri talaga. So, kung nagbibihis sila, ako naman magbibihis. Kasi nga, Naiwanan. ayaw kong maiwanan. Ako naman, Rapture. nung dumating ako dito, ito talaga sa totoong buhay na ano nangyari. 10 days ako dito sa Jordan, tapos dinala ako ni Darwis sa Egypt. So, no choice ako, wala akong kilala. Pero sila sister nandito. Pero nung iniwan ko sa Pilar, ay adi, mahirap ang buhay doon sa Jordan. Saan yun? Tapos ng papel ko. So, nung dumating siya, may sulat ang asawa ko. Hanapin ako dito sa Jordan, wala naman ako dito sa Jordan. Hanapin ako sa Egypt. So, pumunta sila kay Darwis. If something happened,